Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Baka kasi malakas naman ulan eh. Ha? Salamat na sa dumadagdag subscriber, no? Pag-usapan nun natin itong pagkaka-aresto kay Alice Goo, ha? Oh. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Goo has been arrested in Indonesia. The Bureau of Immigration in a statement says Goo was arrested in Tangerang City in Jakarta, Indonesia at around 1:30 a.m. on Wednesday, September 4. BI Commissioner Norman Tansinko says Goo is now under the custody of Indonesian police at Jatanras Mabes Polri as confirmed by their immigration counterparts in Indonesia. The Philippine National Police says they are targeting to bring Goo back to the Philippines on Wednesday. PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo says Goo... Hindi pa na maganda tong si Alice Goo. Akala ko maganda. Maganda pag mahaba yung buhok niya. Cutie-cutie, oh. Hindi masyado maganda. Parang ang tandaan niya, na. May be fetched by PNP Chief General Romel Marbel and Interior Chief Benhur Abalos themselves. According to Fajardo, the PNP will turn over Goo to the Senate Sergeant-at-Arms upon her expected return to the country, as she is a subject of the upper chamber's arrest warrant. In August, Goo's reported sister Sheila Goo and alleged business associate Cassandra Lee Ong were arrested in Indonesia and are now detained here in the Philippines. Sheila earlier revealed that she and Alice left the Philippines by boat. Alice Goo has been the subject of scrutiny over her alleged ties to a raided Philippine offshore gaming operator hub in Bamban. Earlier, the National Bureau of Investigation confirmed Alice Goo and Goo Hua Peng are one and the same person. Pag-usapan na natin yan. Mahina rin. Ba't kasi ito si Alice Goo, no, mga friend? Malis-alis ka pa rito sa Pilipinas. Dito ka na nga, eh. Ano kaya naisipan? Sino kaya nag-advise dito? Sino kaya na ano to? Hindi na makakaalis rito nang walang koneksyon. Siyempre meron, di ba? Kaya nga, yun ang saan dumaan daw ng by boat. Siyempre may tumulong diyan. Kaninong boat yung sinakyan, o di ba? Maraming investigasyon na abutin yan, no? Pero hindi pa rin natin alam kung sino ang mga naging kasapakat niyan, no? Pero dapat di na lang siya lumabas, no? Dito, parang kumbaga sa rito, marami naman siyang koneksyon. Di ba? Naging Filipino citizen nga siya, eh. Naging Alice Goo siya, dating Goo Waping siya. O, sino koneksyon niya? Ba't siya naging ganon? Naging mayor ka pa ng Banban. O, di ba? Mahina rin to. Tignan mo dito. Di ba, sa totoo lang. Pag may malakas ang kapit sa mga politiko rito at meron kang makapangyarihan tao sa likod mo, hindi ka mahuli. Tingnan mo si Bantag. Ilang taon na si Bantag. Ay, narito si Alice Goo. Nandito ka na eh. Umalis ka pa. Kung nandito ka, hindi ka umalis sa Pilipinas, baka hindi ka pa nahuhuli. Diba? Si Bantag, parating sinasabi, alam na namin kung saan nandoon, tukoy na namin ang kinaroroonan ni Bantag. Malapit na mahuli. Asan? Pating, wala ito mga to. Si Kibuloy. Kita mo, hindi mahuli-huli. Tukoy na rin kung nasaan. Nasa ilalim ng lupa. Maraming ilang humuhuli kay Kibuloy. Mahigit 2,000. Hindi rin mahuli-huli. Bakit? Kita mo, no? Gumagalaw ba yung local government ng Davao? Hindi, pinoproteksyon na si Kibuloy. Local government, national, Baste, mayor, sasampalin yung General Torre. Congressman Pulong Duterte. Senador Bongo, Bato, at higit sa lahat, Vice President Sara Duterte. Kasalukuyan Vice President. Yung nakaraang presidente si Digong nyo. Di ba? Walang imik sila. At ang sinisisi pa nila, pati ito si Marcoleta, doon sa vlog ko kahapon, violation of human rights, itong mga kapulisan. Paano naman yung human rights ng kapulisan? Binubuhusan ng ihi, minumura, inaalipusta, lahat na inaabot nila.
Pero ang kawawa, yung miyembro na KOJC daw ang nababiolate ang human rights. O, di ba? Saan ka nakakita? Ikaw talaga, Alice Go, di ba nakita yung mga ganyang proteksyon? O, eto pa, mahina rin to. Si Alice Go, nandito ka na nga eh. Puproteksyonan ka naman kung sino man ang may likha sa'yo. Kaya gaya siya sabi ni Chief ng PAOK, itong si Alice Go, kumbaga sa chess, pawn lang yan, pawn. Mas maraming mga nasa likod niyan, sindikato nga eh. O, di ba, sabi ng PAOK, o, di ba? O, ba't ka lumabas pa, protektado ka dito, ng mga politiko, o, di ba? O, di ba? Harry Roque, o, tibay. Ito eh, di ba nakikita, Alice Go, yung mga incheck na wanted, nandito sa Pilipinas. Hina talaga to. Di ba? Oh, yung wanted nga na isa eh, doon pa sa nagtatago sa ano ni Harry Roque. Sabi yun, sa, alimutan ko yung bahay ni Harry Roque, magandang bahay ni Harry Roque, doon nahuli, di ba? Oh, most wanted din yun. Okay, Alice Go, but dito tumatakbo yung mga wanted. Dito sila nagtatago. Oh, Harry Roque okay, tamo. Oh, tibay ng proteksyon mo, Harry Roque. Dito ka lang nagtago, di ba? Ikaw talaga. O, kita mo, huli ka agad. Huwag kang lalabas ng Pilipinas pag ikaw ay tatago ka. Dito ka lang. Basta't nung malakas ang kapit mo, you're in good hands with Metrobank. Di ba? Fugitive din yun na uli doon sa bahay ni Harry Roque, di ba? Oh, marami pa. Oh, yung mga nahuli, mga sa Pogo. Oh, yung mga taga Pogo, mga wanted, di ba? Okay, tignan nyo, nahuli ka tuloy, di ba? Si Bantag lang, kita mo si Bantag, di ba? Puro tukoy na kung saan nando doon ang lokasyon ni Bantag. Malapit na mahuli, makakahon na awa. Wala ko. Ewan ko kung anong mangyayari dito. Oo. Ano doon ako kanina sa investigasyon sa Quadcom. Yung Quadcom ba yun? Oo. Iniimbestigahan nila si yung Padilla. O tinuro anong Padilla? Si Digong ang asa likod ng pagkamatay ng tatlong drug lord na check. O napanood nyo naman, di ba? Inaamin na. Pero idadapat subalit, hindi pa rin nila mataw. Ayaw din pupunta si Digong, di ba? Ayaw din pupunta si Bato do sa hearing ng Quadcom, di ba? Wala naman silang magagawa. Dahil hindi sila hindi sila niniwala dyan sa mga hearing na yan sa Kongreso at sa Senado. Ito, Alice Go, makinig ka. Members of the Kingdom of Jesus Christ SEC try to prove that police are illegally digging in their Davao City compound to search for fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Dennis Dato reports. Tension flared anew as the Chief Legal Counsel of the Kingdom of Jesus Christ tried to enter the basement of the Jose Maria College Foundation. Attorney Israelito Torreon, accompanied by some members of the media, wanted to show that police were digging at the basement of the JMC building. The group did not reach their destination since they were blocked by police personnel. They tried other routes but they were again met by police. Torreon insists police are conducting excavations in the property. Ang lalim na ng kanilang hinukay, 8 meters na, nakakasira na ng structural stability ng aming JMC building. Hindi na ito tama. Ang dala nila, arrest warrant lang. Davao Regional Police Director Brigadier General Nicolas Torre III at kasi hindi nyo pa isuko yan, Toron had earlier challenged Torreon to show proof as he challenged the veracity of a purported photo of the alleged excavation. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop and let him prove that. Attorney Torreon also attempted to enter the cathedral but they were also blocked by the police. General Torre is convinced the fugitive preacher is hiding in a tunnel. Based on the resource of their special instruments,
usually used to find survivors during disasters. On Monday afternoon, authorities searched the Bible School building within the KOJC compound after receiving information Kibuloy has a room there. It was empty. Positive, nandun ang kwarto, wala lang ang tao. Kwarto na napakaganda, base sa mga gamit na nandun, ay kwarto na isang lalaki na tumutugma sa pangangatawan at size ng mga sapatos at mga gamit ni Apollo Kibuloy na napaliligiran ng iba pang mga maliliit na kwarto ng mga babae naman. Base naman sa mga nakita nating mga gamit. Torres said there... Puting kwarto ni Kibbs ng puti. Kalat ni. Napakagandang kwarto na napaliligiran daw ng maliliit na kwarto. Mga kwarto ng mga babae. Nakapaligid doon sa kwarto ni Kibuloy. Mga kwarto na maliliit ng mga babae. Mga babae. No? Tuloy natin kalat ni. Their entry into the building was delayed by almost 30 minutes because of alleged harassment from Kibuloy's supporters. The KOJC also reportedly limited the entry of the number of female officers who will conduct the search. During the inspection in the Bible School building, police say they found about 15 young girls without any accompanying parents or guardians. Torres said there were barred entry. Ano to, sir? Possible... Kalat ni 13 to 15 years old yung mga kipay ni Kibuloy, mga kumbaga sa manok, mga istag pa yan, ha? Biktima ng human trafficking. Posible, but it will be for proper verification and declaration of the proper authorities. May mga bata talaga doon kasi part 'yun ng ating ministry po ng KOJC. Meron nga silang Children's Joy Foundation that they Children's Joy Foundation. Hindi kaya Kibuloy's Joy's Foundation yan? Kibuloy Joy's Foundation. Actually cater to orphans, pero duda kami, baka meron na naman silang plinant dito na mga bata na hindi nga stay dito. Meantime, the Commission on Human Rights said that they are investigating allegations of possible human rights violations related to the police operations being conducted at the KOJC compound. During a budget briefing in Congress, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta pointed out that the religious activities of KOJC members have been disrupted and the rights are being violated. Our regional office is still conducting its investigation and we expect the... So na yung binlag ko kahapon tungkol si Mercoleta na ba-violate daw yung rights ng KOJC. Regional office to submit its recommendation as the soonest. Torres said police operations at the KOJC compound could possibly extend for more than a month, saying their search won't stop until Kibuloy is arrested. Police raided the compound on August 24. Dennis Datu, ABS-CBN News, Davao City. Ano yan, mga friend? O, kita mo? Alis go ako eh. Kung nakitago ka na lang kay Kibuloy, baka hindi ka pa mahuli ngayon hanggang ngayon. Diba? Doon ka sa ilalim ng bunker, ha? O kaya hahalo-halo ka sa mga chipay, mag-disguise ka, gano'n, may ina ka rin, ha? Kung humalo ka doon, alis go sa mga pastoral ni Kibuloy, di baka hindi ka pa nahuli. Total, nagpaputol ka naman na ng buhok, di ba? Gawin. Tapos humalo ka doon, pag praise the Father, medyo konting disguise ka lang, hindi ka nahuli. Napunta ka pa. Tumayo ka pa nandito ka na kita mo nga yung ano ba yun, nahuli sa bahay ni Harry Roque, di ba? Fugitive yun, dito sila pupunta. Kasi pag mapera ka dito at marami kang kakilalang mga tao sa gobyerno ng mga mababait, kaya-kaya ka tago, di ba? Tignan mo nga Alice Go. Naging Alice Go ka, dating go-wapping pa, nakapagpagawa ka ng peking birth certificate, nakatakbo ka pa, naging Filipino citizen ka pa. Kita mo yan. Ngayon, iniwan mo yung Pilipinas. Di huli ka. Di ba? Magkulab po tayo. Uy! Pucha, dapat nga pala mga friend, yung pakishare nyo to. Anyway, dapat yung mga nakuhang 15 raw na mga batang babae, 13 to 15 years old, dapat kunin ng mga kapulisan yan Baka biktima ng human rights yan
Mantakin mo, nasa alas 5 na raw ng hapon, ayaw pa sila papasukin kasi natutulog pa raw yung mga babae. Sabi niya, General. Oo. Sabi nga, kung baka nagtutulog-tulugan lang, pero ayaw sila papasukin dahil natutulog daw. Oo. Pa-inspection dapat yan. Okay. Patignan kung virgin pa, mga babae na yan. Oo. Ito ba, human trafficking talaga itong mga ito. Hindi mo alam baka ha. Baka nagkakakitaan yung kakilala kang mayayaman na mga mahilig sa bata. Baka mahal nyo na bebenta yan ha. Kulab na tayo. Ay nako, Kingdom. Nakalat niyo, kwarto raw ni Kibuloy, ganda raw. Makita ko na, ganda, pero napaliligiran ng maliliit na mga kwarto ng mga babae po. Tanga, Kibs, tibay mo talaga, Kibs. Appointed son, Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi. Librado Lutubico, shout out. Late morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Talagang baliw na rin itong si Butiking Panelo. Hindi niya alam ang mga Dutertaning ang nagpahirap at naglugmok sa bansa. Pwe, tumigil ka, Butiking Pasay, sip-sip, pamor, sabi niya. Hindi alam. Wala siyang pakialam kung nagpahirap sa bansa. Basta siya, guminhawa siya ng panahon ni Digong, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Binibining Akira Milus, wishing you a great day ahead. Ingat ka palagi, ha? Shout out, Akira. Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Ingat po kayo dyan, palagi dyan. Ingat ka rin, Estrelita Heroes. Estrelita Heroes ulit. Naku po, isa din abogado yan. Panelo, saan ka pa hatakin niya? Naku po, isa din abogado yan. Panelo, saan ka pa hahatakin yan pa si Digong nyo? Di nga makalakad ng maayos. Ayun pa pala, di ba? Takin mo, 2028, Vice President daw ni Sara. Talagang itong si Panelo ewan ko kung ano rin ang ano nito, no? Nasobrahan na rin, no? Di na nga makatayo, patatakbuhin mo pa. Panelo ka talaga, Ay! Ewan ko sa'yo. Estrelita Heroes dito. Fake news. Karim pala, Panelo. Diba? Kalati sumagot, Yan, ganyan, banatan mo si paring Salvador nang mahimasmasan siya sa kanyang kahibangan. Hala, banatan mo pa. Sumagot si Kalat ni kay Estrelita Heroes. Kalat ni Baya ulit. Paumanhin ka, Sani. Ipagpaumanhin mo na si paring Salvador at ang pinagsasabi niya. Ganun talaga siya pag nakabatak ng bulbul ng Butiking Pasay. Ay, Kalat ni. Arnold pa si Diego, shout out. Sir Rox, dapat si Sara kay Panelo nagpagawa ng libro. Galing mag-imbento ng kwento pwede yan, Arnold po. Donkey, shout out Sir, baka tinigok na nila dahil sila ang makikinabang, mapupunta sa kanila lahat ang pag-aari ni Pastor. Kaya ayaw pasukin para mapatay. Kaya ayaw pasukuin para mapatay, baka sinusulsulan panidigong na lumaban. Basta ako, yun ang ano dyan. Hindi ho yan kingdom ng Jesus Christ. Hindi ho. Kingdom, pwede. May kingdom bang ganyan? Putik yan. May mga underground tunnel. Kampo yan. Jokiano. Mga baliw, Panelo. Si Yokita, tigil nyo, daldal nyo. Pag si Lenny tumakbo laban kay Pusit, sa kangkungan, kayo po pulutin. Sana nga tumakbo Pero tignan natin, di ba? God moves in a very mysterious way, di ba?
Estrelita Heroes ulit ito. Isa rin itong Marcoleta na ito eh. Sunod-sunuran din kay Digong nyo. Samantalang nung kampanya ni Mr. PBBM, number 1 line, oo siya pinili ni Mr. PBBM sa pagkasenador. Panatanggol kuno. Ngayon tinitira niya na at siya pa mismo ang magsasabi magpa-hair follicles si PBBM. Pero si poon niyang si Digong nyo kahit isang beses di nagawang magpa-drug test. Ultimo salin nga di ipakita sa madlang people. Hanel sa kapalan ng peg. Hayop sa kapalan ng peg, sabi ni Estrelita. Federico Mandaco. Sorry Sir Rox, iniskip ko yung mga interview ng dalawang yan. Si Panelo nagpaparamdam uli sa mga Duterte, baka delay na ang sahod nito. Si Marcoleta gayon din. Nila Topacio at Roquian, ayaw niyan ng kabutihan ng mga Pilipino. Doon sila sa mga nagpahirap sa atin at mga kababayan natin. Malas talaga ang Pilipinas sa mga taong ito. Talagang ganun. Hindi mo. Santander Alvarez, shout out. Mga inutil ang mga ugok na yan. Pareho. Patay tayo. Santander Alvarez ulit. Welcome to the club, ha? Noon mataas, ngayon bagsak na. Butiki. Wala nang panalo ang team nyo. Puro kayo ogag. Joel Kiano ulit. Marcoleta, diyan ka pa? Di ka pa kinuha? Paano naman yung human rights ng biktima? Wala siyang alam doon. Basta't ang importante sa kanya, human rights ng KOJC. Baka takot si Marcoleta dahil hindi siya makakapunta sa langit pag hindi siya dumaan kay Bulog. Al-Olalia, shout out. Palagay ko wala nang magtiwala kliyente kay Butiking Pasay, kaya todo kapit at samba sa mga dutae. Silang dalawa ni Butiking si Roque ay nakinabang ng husto sa mga Duterte dahil wala namang ginawa si Digonggong kundi limasin ang pondo ng bayan. Bukod sa pagpatay, good day, Sir Rox sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ito namang si Panelo. Gusto lang itong papansin. Wow, ha? Si Inday Sara daw ang pinakamalakas na mananalo sa 2028. At gusto niya, nakatandem daw yung kanyang digong na yan. Kakatawa talaga itong Panelo. Di na kami naniniwala sa iyo. Kayo na lang mga DDS at kulto ni Kibaliw ang naniniwala sa inyo. Sige na. At magbulahan lang kayo dyan. D-Said, shout out. Marcoleta, magsitigil ka. Elizabeth Iscari ulit si Rox. Pareho lang sila ni Roking bakla. Nasipsip sa mga Duterte at sa mga Kibaliw na yan. Siguro nga totoong malaki ang pakinabang nila sa mga ito. Money talks. Di naman gaganyan yan kung walang pakinabang. Kau talaga. Abugago yata mga yan. Abugado yata yan. Gladys Silol. Gladys Siloy. Welcome to the club, Gladys. 2022 pa lang, target na nila si BBM. Jaime Catalan, shout out. Karox, ang totoo dyan, sa last presidential election, si Digong ang totoong nandaya dyan. Napilitan na lang siyang isama si BBM sa gagawin nilang pandaraya dahil ayaw ni Sarang tumakbo bilang presidente. Kaya ang nangyari, ginawa nilang mas mataas ang boto ni Sara na 32 milyon. Si Digong ang nasa puder, kaya siya ang may malaking chance na mandaya. Kaso, di niya alam na dadayain din pala sila ni BBM. ICC bagsak nila, kaya kanya-kanyang lokohan na mga ulul. Rolando Gutay, shout out. Kukunti lang naman ang mga Duterte supporters. Tignan mo yung 2022 senatorial election. Si Panelo
Pure DDS 4.8 million lang. Si Belica 2.3 million lang. At si Attorney Shoke na may suporta ng ilang loyalista 11.2 million lang. O, di ba? O nga. O pag samasamahin mo yan, may 32 million ba yan? Wala. Tumasa ba to? O Tom Asaroa? Panelo, tumandang walang pinagkatandaan. Piling pabida at VIP. Totoo. Alejandro Vidal, shout out. Karox, good morning. Hindi lang ikaw ang sumakit ang ulo pag mga Duterte boys ang dumadaldal. 90% Pilipino, sakit ang ulo dyan. Yan ang totoo. Palito paggising mo, kalugin ulo mo. Panaginip mo lang at maliwanag posisyon ng habol mo. Maliwanag na posisyon ng habol mo. Lukohin nelong mong engot. Sarap mong alam mo na, Karox. God bless you and your family. God bless Alejandro. Joel Labaw, welcome to the club. Yan si Panelo, pa-Jeprox lang ang pagdadamit niyan. Pero ulyanin na yan at may saltik na din yan. Mukha nga no? Saan ka ba naman nahanap Same feather flocks together nga diba? Pag sama-samahin mo yan, sige, sino matino dyan? Digong, Sara, diba? O yung mga Duterte, Panelo, si Roque, diba? Si Kibulog, si Bato, wala akong mapisil dyan. Kumbaga sa Madyong, puro panapon. Joel Lagbaw ulit ang lakas ng apog mo, Panelo, kupal. Tayo tayo dyan. Jack Roman Santa, shout out. Panelo, baliw ka. Jack Roman Santa ulit isa pa rin baliw itong INC na to. Isusumpa ka ni Manalo. Sino INC? INC ba si Marcolekta? Si Pista Bunao, shout out maski si di ba? INC din yata to si si Tupacio, di ba? INC din yata yan. Itong Panelo, daig pa ang nakapentanil. Pero malay nga natin, kuya, pag ang Smartmatic ang kikilos, patay mother pati daughter. Diyos ko, Lord, wag mong ipahintulot na mangyari ang sinasabi ni Panelo Pentanil. Ay tayo dyan. Totoo Shelly J. Sir, shout out Sige lang, Panelo. Libre lang naman ang mga harap. Yung attitude ni Sara mo, nang dahil sa OBP budget sa Kongreso at mga pinagsasabi ng mga dating pulis ni Digong mo, ewan ko lang kung manalo pa ang amo mo. Itong butiking gubat na to, mga pinagtatatanggol, mga gumagawa ng karumal-dumal, tumigil ka nga. Nabudol lang ninyo ang mga bumoto sa inyo, pero delikado, Karox. Kasi nga, ipon sila ng limpak-limpak na salapi. Yun nga sinasabi ko, Shirley. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga boss. Then Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia. Eman Escalona, nak, shout out Hoy, buting Pasay. Manong ikaw nga umayos nung pinagsasabi mong pinakamahigpit na kakalaban ka dyan. Hoy, huwag kami ungas. Sinong inuunggoy mo kami? Tell it to the Marines. Buwisit ka. Bakit nung akala mo sa mga Panginoon mo, nasipsip lubot kang yawa ka? Walang kamatayang pahirap at paghahari. Wag na toy. Oy, masdan mo ang itsura ng mga pinagtatanggol mo. Baka hunyangong gala. Kung nalulusaw na lang yung utak mo, matindi na ang sayad. Gumising ka. Sa pagkakatulog mo, nadamontres ka. At baka sinilasing ko yung uso mo. Ikaw na lang ang magsipsip, gat mamaga yung uso mo, pero para linlangin mo kaming mga matitino. At di pa lumuluwag ang mga tornilyo namin. Piliin mo ang gagawin mong bugok na tanga at inutil.
kung di ka pa nagsasawa sa kinalalagyan mong burak, mag-isa mong suluhin ang malunod sa kumunoy, nayawa ka. Gising na yung mga dating nauto at nagpakasyunga at naniwala sa inyo. Sa katunayan, nagbabalimbingan na ang mga aliporis nyo. Iilan na lang kayong natitira na nagpapauto sa Panginoon nyo. Sa bandang huli, sasama nila kayong lahat sa impyerno. Nangunguna na sa listahan si Lamon Boy, mga tropang halang ang mga kaluluwa at maitim ang inyong mga budhi. Puro kayo mga buwisit. Tandaan mo na yung puro panluloko ninyo sa tao. Malapit-lapit na rin mapirmahan yung release paper mo ni Taning. Ayaw ka pang umayos na kurimaw ka. Isang bulate na lang ang di pumipirma. Pwede ka nang liparin ng hangin sa kalawakan para tuluyan ka ng maglaho at mabawasan naman kayong mga tagasik ng lagim. Kupi, layas, sandamakma kayong mga buwisit na puro pahirap sa bayan. Mga leche, kinam. Ulo ni Tia Deli. Tayo dyan. Ted, shout out Ted Maniwala ka kay Salsal Panelo na yan. Pinagsasabi nito tungkol sa kung ano-anong kabubuhan. Mali-mali naman. Nakainom lang ng syoktong. Huwag kayong maniwala. Nakainom ba ng syoktong, Ted? Pre-share bin ulit Butiking Pasay. Magsama-sama kayo niyang tropa mong si Marco Beta. Pare-pareho talaga kayo. Puro malulupit ang mga sayad sa utak at puro mga wala kayo sa tamang katinuan. Dapat talaga kayo pagbuhul-buhulin at itali sa puno ng hantik ng langgam. Gat mamaga ang inyong mga lubot nyo sa mga buwisit kayo. Pare-pareho kayong mga bangungot at kadiliman para sa bansang Pilipinas. Nakakahiya kayo. Matatabil ang mga nguso at bunganga sa pagtatanggol sa mga baluktot na katwiran. Sana lang talaga tangayin na rin kayo ng malulupit na bagyo. Mabawasan ang mga inutil at puro walang silbi sa gobyerno at sa mga taong bayan. Chupi, magsilayas kayo dyan, mga buwisit. Nakadalawang comment si Tia Deli. Ted ulit Pagdating karaoke sa pag-aresto kay Kibuloy, maraming nasisirang abogado sa paningin ko. Tulad ni Toto Kausing, mahina daw ang mga kapulisan dahil 10 araw na ay di pa nahuhuli si Kibuloy. Kung talagang alam daw nila ang mismong kinaroroonan nito, huli na. Sana daw ang paghuli kay Kibuloy tulad kay Bin Laden, inabot daw ito ng 10 taon bago nahuli si Bin Laden dahil pinag-aaralan. Kung sunduin pala sundin ang paraan ng paghuli kay Bin Laden, anong mangyayari sa 3,000 kapulisan natin sa 10 taon? Di maraming magkukonsumong bigas sa mga damuhong ito sa loob ng 10 taon. Di pa mahuhuli. Totoo yan, Ted. Shirley J. Sir, shout out. Na-shout out ko na ito. Ano naman ang kaasahan natin kay Marcoleta, Karox? Tutayan ni Digong. Ano ba yun? Kala ko matino yun Totoo lang. Erlinda Aquino, shout out Kuya, nagtataka ka pa kay Marcoleta, tao ni Digong nyo yan. Tanda mo yung pinasara ni Digong nyo ang ABS-CBN. Isa yan si Marcoleta na tao ni Digong nyo. Naharin pala to. Elizabeth Iscare, shout out. Dagdag comment ko dito sa sinabi ni Manilo na Duterte tandem sa 2028. Sigurado daw na panalo. Tawa ka ng tao Kakatawa. Ano yung nananaginip ng gising? Nabubuwang na ata ito si Panelo na ito. Pareho ng kanyang amo. Natatakot siguro itong mawala ang mga Duterte kasi yung pamilyang ito lang ang pag-asa niya para bumalik siya bilang speaker. Ito ba ang nasa utak niya? Kasi nga walang may gusto sa kanya. Kasi nga alam naman natin na epal lang ito at wala ding laman kukutin nito. Wala, talaga yan makapit sa patri. Pero alam mo ito, mga friend, ito nangyayari na to talagang by all means, gaya sabi ni Secretary Ronald Llamas, tataob nito mesa
At tayo na sinasabi ni Senator Trillanes, hindi yan magpapahuli ng buhay. Kaya let us see. Total, buko naman na itong, yung barahan ng Duterte, buko na eh. Buko na ng administrasyon halos eh. Bakit? Ilang beses silang ng kudeta, wala nangyayari. Pinasok ang kingdom, walang sumusuportang milyon pala ang tao ng ng Davao City. Walang sumusuporta, walang humaharang. Ang tanging humaharang lang doon, yung mga alaga nila sa loob ng kingdom na naniniwala kay Kibulog. Pero sa mga taong bayan ng Davao, wala. Tignan mo yung 39th anniversary raw nila. Sabi nga nila, di ba? Walang tao. Asa na yung 7 milyon na miyembro? Wala pang araw hindi pa yata naka 1,000 yung dumalo dun eh. Hakot pa yung iba. Di ba? Buko na yung barahan ng Duterte, wala. Ang mabigat sa Duterte, yung mga nakapwesto sa mga masiselang sangay ng gobyerno. Yun ang mabigat. Ombudsman, COA, yung mga pinagpwesto niya bago siya bumaba. Dapat naman mag-isip kayo. Hindi, pinwesto kayo dyan. Pero hindi si Duterte nagpapasweldo sa inyo, taong bayan. Lumagay na kayo sa ayos. Maawa kayo sa Pilipinas. Diba? Ibig sabihin, maski na nakawil lahat ang pera ng mga Duterte, payag kayo, diba? Ang dami yung problema ng DepEd. Kawawa si Angara, pero yun nga, bahala siya. Ang daming iniwang basura ni Sara Duterte. Yun ang iniimbestigahan ngayon sa Senado. Alberto Olaer, shout out. Karoke, bakit gusto nyong kumandidato ang mga Duterte? Karoke, bakit gusto nyong kumandidato ang mga Duterte sa Salsal Panelo para makabalik sa presidente, ang presidenteng mamamatay tao? Pag ang mga botanteng bumoto sa mga Duterte, gusto pa nilang ipaubos ang mga lahi nila para pagpapatayin ng mga Duterte, Karoke. Totoo yan, Alberto. Akampa Dugalo, shout out. Analysis ni Panelo, ano kaya ang isip ni Panelo? Lahat ng Pilipino katulad niya ang iniisip. Kung ganyan ang takbo ng isip ng madami, dapat panalo si Panelo noong 2022. Tama ka dyan, Akampado. Ernesto Kaligagan, welcome to the club. Mula sa ama, anak, puro joke. Totoo. Ernesto ulit nananaginip itong matandang ito, mga bulag at sipsip. Huwag mo kaming isama at ang mga taong bayan. Totoo. Kung magsalita sila parang taong bayan, lalo siya ring bakla ba ito? Hype na ito. Alberto Olero ito. Karoke, sabi ni Sara Itok-Itok Duterte, nasa langit na. Bakit? Pinapatay na nila si Kibuloy, Karoke? Hindi natin alam Pero magaya sabi ko, mas tumatagal ang paghahalughog sa kingdom, mas maganda. Marami pa silang makikita dyan. Lalo na yung mga nasa ilalim ng lupa, mga underground, mga kung ano-anong underground dyan. Marami pa yan, lalabas dyan. Puti, mga kwarto, merong kwarto, puro babae raw nakatira doon, natutulugan ng kwarto, marami silang mabubuksan lahat yan. Oo. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Nakakalungkot po ang mga tulad ni Mang Butiki ay hindi nakikita ang kalagayan ng ating bansa. Nakapokus lang sila sa money and power. Kaya sila ang sanhidi ng pagkakagewang-gewang na sitwasyon ng ating bansa. Prayer din po natin na hindi ipahintulot ng Panginoon na makabalik pa sila sa kapangyarihan. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Ernesto Kaligagan ulit Hindi nakikita nila
ang mga ginagawa nilang kamalian, puro puna sa gobyerno. Yun nga eh. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Walang yaya itong si Panelo. Palibhasa, tuta ni Digong. Wala daw katalo-talo ang mag-amang Duterte 2028. Hindi talaga mananalo ang kalaban nila kapag ginamitan uli ng smart magic. Otherwise, lalangawin sila sa butuhan. Mismo. Kabastado na nga eh. Ilang beses sila nag-aano ng patalsiki si Marcos, walang tumasama. Bayad pa yan. Oh. Hakot pa. Alam na nila dapat yan eh, di ba? Kaya nga natatakot ako ha. Sana hindi mangyari. Baka mamaya biglang may nagbato ng granada dyan. Papakasalanan eh. Oh, di ba? Mahilig sila sa mga ganyan dirty tactics eh, di ba? Kita mo no si Digong, di ba? Gusto ko bago bumaba sa pwesto, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya. Padalang ko kayo pulis. Parang parating lasing kung magsalita eh, no? Pero puro lahat na sinasabi niya, gaya sinabi ni Kapersi, kabaligtaran. Anong sinabi ni Digong yun, subukan nyo mandaya, patay ka ako, talo na. Hindi na ako umasa. Pagdating ng bilangan, sabi nung anak ko eh, Pa, talo na si Lenny mo, sabi niya. Ang laki ng lamang, wala pang isang oras, puro tambak, milyon-milyon na. Ano to? DTS D. Shout out lang sa'yo, hindi ko maintindihan. DTSD. Walang hiya, makasarilitong matandang butiking diwata. Ang kriminal at baliw records ng mga dutae ang pinagmamalaki, ganyang kababa tingin nila sa mga Pilipino. Mismo. Normando Reyes, Karoks, kapag pinagsama mo ang isang payaso at ang isang buhay na robot, what can you expect? Walang pakialam ang mga ugok na yan sa ikabubuti ng bayan. Their only concern is to please their master, no more, no less. Kaya mas ugok tayo kung maniniwala ka sa mga ugok na yan. Totoo yan. Ang daming ugok eh. Bernardo Chansing, shout out Gunggong talaga mga idiotas na digunggong team. Hindi sila na makakabudol sa mga tao. Puro kabalbalan ang pinagagawa ng poong digunggong nyoy mong hayop. Panelong butiking Pasay, stop na. Sabi ni Kibulok. Pedrito Fidel, welcome to the club. Tawa-tawa. Wala nang magandang nangyayari sa Pinas ng presidente, lalo itong anak nung nasa DepEd. Ano pa ang magandang magagawa nitong mag-ama kung presidente at vice itong si Digong at Sara? Bakit tanungin mo kay Panelo? Tukmol na dutae. Shout out. Baliw na po yan si Panelo. Mukha nga eh. Kaya nga eh, di ba sabi ko? Sa loob ng ilang taon na pinatakbo tong Pilipinas ng mga parang may sayad, no? Ted ulit, Sa mga kwarto daw ng mga babae, sa harapan ng kwarto ni Kibuloy, ay natagpuan ng PNP na may mga minor de edad na mga babae. Nagtataka daw ang PNP kung bakit may mga kabataang babae sa sikretong lugar. Sana Karoke marapat lang na suriin silang doktor kung papayag sila. Alam naman ng karamihan kung anong ginagawa ni Peking Diyosan sa mga batang babae. Totoo, dapat yun ang gawin ng mga di ba, Ted? Pasuri, no? Putik ka, kibulog ka. Sabi nga ni Arlen Stone, pagka may mga sila may mga pastoral, pag pwede nang kabayuhin ni Kibuloy, yung magagandang babae, may mga naregla na, pwede na. Putang Kibuloy kang hayop ka. Ron Valencia ulit, bossing, yan si Butik puro pabor yan sa Duterte drug Gerte. Parang sa kanya tinira sila ni PBBM, pero yung tinira si Marcos hindi nababanggit. Totoo yan, Ramon ulit binubuhay at ginigising pa ni Butike ang mga zombie, samantalang kada maiusog rally nila ay nilalangaw. Napanood ko nga si Butanding Sioke.
pinapabalik yung mga nasa rally. Ang sabi niya, huwag daw umuwi at may pagkain pa daw na darating. Yan si Marcoleta, wala din yan. Ay nako, kawawang mga Pilipino. Bagay, pupunta ka doon, kada Biyernes may 500 ka. Magsisigaw ka lang doon na Duterte. Cassandra Daisy, good morning Mr. Rox, family and mga ka-warriors. Kasalanan ng mga congressman at senador na nag-approve sa confidential fund ni Sara Pusip. Ang trabaho ninyo ay bantayan ang pera ng mga Pilipino, pero hindi kayo nag-question bakit may confidential fund ang DepEd of Education. Hindi naman yan ang expertise ni Sara. Totoo yan. Kasalanan din yan. Ngayon lang sila naglalabasan Totoo. Kasi nga, binigyan sila ng go signal. Nabirahin nyo na yan. Diba? Kalat ni Bayaw, good morning Kasani. Ano pa ang hinihintay mo? Pag-untugin mo na ang mga ulo ni paring Salvador at paring Rudante nang maismasan sila sa mga kaululan nila. Hala, pag-untugin mo na Kasani. God bless your family. God bless Kalat ni Apolinar Patulot, welcome to the club. Mukhang naloloko na si Panelo. Dami ng ayaw kay Dutae. Mananalo pa daw. Ungas. Panelo, gising-gising naman. Michelle Edwin, my friend, shout out. Halatang inuuto ni Panelo ang mga utu-uto. Simple lang bumanat si Michelle. Totoo. Inuuto niya yung mga utu-uto. Utu-is yan. Ang daming ang utu-uto, Michelle. Paano? Mary Grace Santos, shout out. May sakit na sa pag-iisip na sila Panelo at iba pa, delusional na sa kapangyarihan. Ay, Diyos ko po, magdasal na to. Magdasal na tayo. God bless Karaoke. God bless Mary Grace Santos. Mary Grace ulit May sakit na pala sa pag-iisip si Panelo at iba pang delusional na sa kapangyarihan. Ay, Diyos ko po. Basa ko na to. Mary Grace ulit Ang China as per CIA ang sumusuporta kay Duterte. Ano to? Willie Greganda, welcome to the club. Sira na ulo ni Panelo at Marcoleta. Marami pa dyan na mga aso ni Digong nyo. Nakasangla na ang mga buhay nila kay Digong nyo. Marami. Diyan pa. Andiyan pa. Ilan pa kaya Marcoleta nakakalat sa Kongreso? Sa Senado, si ilan na lang din. Pero iba, ano lang yan. Kunya-kunyari lang na makabongbong yan. Rinaldo Gonzales ulit Panelo, sa edad mong yan at sa edad ni Digong. Panelo, sa edad mong yan at sa edad ni Digong, sa 2028, baka pag-ihilang sa salawal na kayo inaabutan. Gusto nyo pang manungkulan? Aba, maghunos dili ka nga sa mga imahinasyon mo. Baka ang nirarayo mo sa'yo ay ang utak mo. Hindi, mukhang healthy si Panelo, friend. Groovy pa Nakita ko sa personal to talagang maporma. Yannick Ordobe, shout out. Yan ang mga baliw na aso ni Digong. Totoo, Yannick. Anita Japon, shout out. Magandang hapon po, Sir Roque, and to your loving wife at sa aming lahat na sumusubaybay sa programa po na masaya. Keep it up, stay safe, and keep healthy po kayong mga couple po. God bless po tayong lahat. More. God bless, Anita. Anita ulit Lahat ngayon ng pinagsasabi niyan, butiking Pasay Pamelo, ay tumatakbo ang amang Sara at Digong nyo bilang presidente at vice president. Ay malabo nang mangyari. Bakit? Yung impeachment para kay Sara ay nakaset up na. Ang ICC padating na at kilala ng taong bayan kung anong pagkatao meron nga sila. Wala yan si butiking Pasay Pamelo, attorney na walang case na naipanalo. Tabogo yan. Quit mo. Anita ulit shout out Jane Labay na, my friend Anita ulit Tatakbo si Digong nyo at Sara sa ICC
Hindi sila karapat-dapat sa mamuno sa ating bansa. Kawawa ang taong bayan. Mga kababayan, gumising na tayong lahat sa katotohanan, wakasan na ang mga Duterte shit. Totoo. Anita ulit, ang dami mo. Pero okay, karamihan ng abogado dyan sa Pinas ay karamihan bayaran. Kapag malaki ang binayad ng client, ang case ay dismiss. Kapag walang pera, rehas ang bagsak. Ang hustisya ay para sa mayayaman. Yan ang mga abogado natin. Diyan, karamihan, mga buwisit sila. Totoo yan. Jaime Catalan ulit to. Karox. Kung nasaan ang pera, andun si Marcoleta. Daig pa niyan ang balimbing. Dapat diyan kay Marcoleta itago sa kahadiyero at itapon sa gitna ng China Sea. Mukhang pera ang ulul. Patay tayo dyan. Ay, mission accomplished mga sir, mga boss. Shout out, friend Jun Lagon. Ay, nako. Mirna Regalado, Adorasyon de Maranan, shout out sa inyo dyan, mga friend ha. Hanggang bukas mo muli, mission accomplished. Oo. Magbigay ko kayo. Tama ba ako? Kung hindi umalis dito, itong go-wapping na to, hindi ka pa sana nahuli. Oo. Tama si Bantag, puro tukoy na kung nasaan. Nahuli ba? Ay, po. Ewan. Buti, pumunta ka sa Indonesia, yari ka. Hanggang bukas mo muli, mga boss. Tignan ko kung makapag-vlog ako mamaya. Gusto ko itapik yung aking hipag na baliw. Oo. God bless, mga friend.